Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, lalong higit po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon at tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At ang morning live devotion po natin ay magmumula po sa lugarin ng DFC Tansi, Taiwan, na pinangungunahan po ng aming Pastora Joy Naibe at daughter. At salamat po sa Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa ay awitan po muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Awitin po natin, ako'y magtitiwala sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Sa
salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Po tayo po'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat, O Diyos, sa umagang ito. Minsan pa kami po, O Diyos, ay makapag-aaral ang iyong mga salita. Hallelujah. Samahan niyo po kami, O Diyos. At patuloy po, Panginoon, ang gabay at pagsama niyo ay patuloy na aming inaasahan sa umagang ito. Mula sa umpisa hanggang sa matapos ng inyong pag-aaral. Hallelujah. Purihin kayo at dakilain kayo sa inyo po lamang lahat na kapurihan, karangalan at kadakilaan sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon at tinatawagan ko na po ang inyong lingkod na magsasalita sa Joy Night. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa ating buhay. Ngayong umaga po ito ay pakisamahan po ninyo ko na makipagbukasan po sa John chapter 14 verse 6. Sa ikalawang banggit po, John chapter 14 verse 6. Kung atin pong nasumpungan mga kapatid, atin po itong sabay-sabay po na basahin. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Atin po itong basahin sa way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa buhay po ng bawat isa ngayong umagang ito, nais pong ipaalala po sa ating Panginoon ng ating Diyos Ama na ipinapaalala po sa atin ng Diyos Ama ngayong umagang ito na ang kanyang bugtong na anak ni Jesus lamang ang siyang tunay na daan sa kung anuman ang ating nais na makamit sa ating buhay. Lahat po ng bagay na ninanais natin sa ating buhay ay ang tanging ang Panginoong Hesus lamang ang siyang makakapagbigay ng kaganapan o kasagutan sa lahat ng iyon. Maari po sa ating buhay ay tinatanong po natin na kung ang Panginoon ang siyang daan, paano ito? Sabi nga po ng kanyang salita ay, I am the way. I am the way. Sa pamamagitan po ng pag-aaral o pagbabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa buhay po natin bilang mananampalataya, maaring marami po tayong pinagdadaanan. Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang damdamin, maaring sa ating buhay ay meron tayong kabibigatan. At sa bawat isa sa atin ay lagi pong may kasagutan ng Panginoon sa lahat ng iyon. Nais po ng Panginoon na ipabatid sa atin na siya ang daan ng lahat ng iyon. Hanapin natin sa Kanya mga kasagutang iyon dahil siya ang siyang makakapagbigay ng buhay sa atin. Amen po. Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng banal at makapangyarihang salita ng Panginoon, naandoon po ang daan para po makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Amen po. At sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, maaring sa ating buhay ay iba't iba ang pinagdadaanan natin. Nandun po yung or meron tayong pag-ibig na ninanais sa isang tao, ngunit hindi po natin iyon makuha. Sa ating pong buhay, meron tayong damdamin na nandun tayo sa sitwasyon na minahal mo siya pero hindi kanya minahal. Iniwan kanya pero bakit ganon ginawa mo naman yung lahat pero pinabayaan kanya at kinalimutan kanya. Sa salita po ng Panginoon, may kasagutan po ang Panginoon sa pagkakaroon natin ng problema sa relasyon o pag-ibig. Basahin po natin sa 1 John chapter 14 verse 16. Sabi po rito sa 1 John chapter 14 verse 16. Pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. God is love, mga kapatid. Kung tayo po ay may pinagdadaanan sa ating buhay
At nandun po yung katanungan sa ating kaisipan na, Lord, bakit po ganon? Hindi po niya ako minahal. Ay minahal ko naman siya. Bakit po ganon, Panginoon? Ginawa ko yung pag-ibig na yon sa Kanya bilang isang lingkod ninyo, pero hindi ko po makamit yung pag-ibig na yon para sa akin. Ang sabi ng Panginoon is, God is love. Ako ang tunay na pag-ibig. At kapag ang pag-ibig na yon ay nasa atin, hindi po natin kailanman maiisip o mailalagay man lamang sa katanungan natin na tayo ay nag-iisa. Dahil ang Panginoon ang siyang tunay na makakapagbigay sa atin ng pag-ibig na hindi mapapantay. Lagi po nating alalahanin na ang Diyos ay laging nandyan para tayo mahalin. At kapag tayo mahal ng Panginoon at ipinanatili natin sa ating isipan ang pag-ibig na iyon, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng kabibigatan na tayo ay nag-iisa sa ating buhay. Amen po? At tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang lahat ng kasagutan sa ating buhay, mga katanungan, ay nandito sa salita ng Panginoon na sagot. At kung tayo po ay may problema sa pag-ibig, isang bersikulo lamang po ang 1 John chapter 14 verse 16 na pwede natin panghawakan. 1 John chapter 4 verse 16, yun lamang po ang isang bersikulong pwede natin panghawakan. Pero napakarami pa po kung pagbubulay-bulayan po natin sa salita ng Panginoon. At kung tayo naman po ay may problema sa pinansyal, nandito rin po ang kasagutan sa banal na kasulatan. Nakasan sa Pilipos chapter 4 verse 12 to 13. Sa ikalawang banggit po, Pilipos chapter 4 verse 12 to 13. Akin pong babasahin, Pilipos chapter 4 verse 12. Marunong akong mabuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito ay kaya maging anuman ang kalagayan ko. Busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. At dito po sa baba sa number 19, Pilipos chapter 4 verse 19, idugtong po natin. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong buhay, kung tayo po ay nakakaranas ng problema sa pinansyal, nais po ng Panginoon ay pabatid sa atin ngayong umagang ito. Manatili po tayo sa pananampalataya sa Kanya. Na anuman po ang anuman po ang kakulangan natin sa ating buhay, anuman po ang ating kailangan, ang Panginoon po ang siyang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan na iyon. Tulad ng sabi niya, ang nais, at dahil ako'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ito ay isang bersikulo lamang po na patungkol sa pinansyal. At kung ating pong pagbubulay-bulay na salita ng Panginoon, napakarami po, mga kapatid, na magpapalakas sa mga salita na nagmumula sa salita ng Panginoon. Amen po. At kung tayo naman po ay nakakaranas ng problema at nagkakaroon tayo ng katanungan at ang gagawin, ano po yung pagdidesisyonan natin sa ating buhay, ang nais po ng Panginoon sa Santiago chapter 1, makipagbukasan po tayo sa Santiago chapter 1 verse 5. Ang sabi po rito sa ikalawang banggit po, Santiago chapter 1 verse 5. Basahin po natin kung tayo po ay may mga Biblia. Ang sabi po ng Panginoon sa Santiago chapter 1 verse 5, kung merong nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang nais lamang po ng Panginoon sa ating buhay bilang isang lingkod niya, bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos. Nais ng Panginoon na kung tayo may problema sa ating pagdedesisyon, mga katanungan sa Panginoon, kung anong nais natin gawin at ano ba ang ating buhay, lumapit po tayo sa Kanya. Humingi po tayo sa Kanya ng karunungan. Tayo po ay lumapit sa Kanya ng taos-puso at i-acknowledge natin sa ating kaisipan na, Lord, ano po ang kailangan kong gawin? Ano po, Panginoon, ang desisyong dapat kong unahin? Ano po ang desisyon na dapat kong gawin para maging tama ang hakbangin ko? Sabi po nga ng Panginoon sa Kanyang salita ay, humingi kayo ng karunungan sa akin. At iyon ay ipagkakaloob niya. Sa pamamagitan po ng relasyon natin sa Panginoon ay
Naandun po yung mananalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa kung ano man ang ating gagawin sa ating buhay. At lagi nating sabihin sa Panginoon na, Lord, mangyari ang inyong kalooban sa aking buhay upang maging tama lahat ang maging desisyon ko sa aking buhay. At kung sa atin naman pong buhay ay meron tayong pag-aalinlangan pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon. Marahil sa ating buhay po mga kapanood, or minsan pa ay nagkakaroon ng doubt sa pananampalataya sa Panginoon na kung tama ba ang nilalakaran kong ito, kung tama ba ang pananampalataya kong ito. Marahil sa atin ay nagkakaroon tayo ng kaisipan na ganyan dahil nagkakaroon tayo ng sitwasyon sa ating buhay na hindi natin maisip, hindi natin alam kung anong gagawin. Ang nais ng Panginoon na ipabatid sa atin, makipagbukasan po tayo sa John, ikalawang Juan, chapter 1, verse 7. Sa ikalawang banggit po, ikalawang Juan, chapter 1, verse 7. Babasahin ko po mga kapatid, ang sabi po dito ng Panginoon, mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila ay mga manlilinlang at anti-Kristo. Mag-ingat kayo at ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. 9. Ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis, dito ay hindi pinananahan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya kung tayo po may mga katanungan pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, isa lamang po itong bersikulong ito na pwede po natin panghawakan. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na manatili po tayo na magbasa ng Biblia sa lahat ng sitwasyon na ating sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Ang kasagutan po ay ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Katulad ng sinasabi niya na I am the way. Amen po. Kaya po mga kapatid, sa ating pagdedesisyon sa pananampalataya sa Panginoon, na nandun po yung meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Maaring naririnig natin lagi na manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Pero napakahalaga po mga kapatid na meron po tayong personal. Bulay-bulayan ko po ang salitang ito. Dito po sa baba ng ikalawang Juan, chapter 1, verse 12. Meron pong maaring sa pagnabasa niyo ang bersikulong ito ay iba din po ang pangungusap sa inyo ng Panginoon habang binabasa niyo ito. Dahil ang Panginoon po, habang tayo nagbabasa ng bersikulo niya, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang revelasyon ng Panginoon. At habang pinagbubulay-bulayan ko ang salitang ito, habang binabasa ko ito, ang sabi ng Panginoon sa aking kaisipan, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na lang isusulat, sapagkat umaasa akong makakadalaw ako, riyan, at makakausap kayo ng personal. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay po na sa ating buhay, sa bawat pagbabasa natin ng bersikulo sa Biblia, sa salita ng Diyos, na andun po yung personal na nangungusap sa atin ng Panginoon. Personal na tinuturuan niya tayo kung paano natin dadalhin, paano natin pagtatanggumpayan. Kaya lagi po nating tatandaan na laging ang Panginoon ang daan. I am the way and the truth and the life. Lagi tayong bumalik sa salita ng Diyos kung tayo may mga bagay na pinagdadaanan. Amen po ba? Sobrang nawawalan tayo ng oras pagdating sa Panginoon. Nakakapaghangad tayo ng mga bagay na gusto natin sa kayamanan dito sa mundo. Naghahangad tayong lumago at yumaman, magkaroon ng kung ano-anong bagay dito sa mundo. Pero hindi po natin hinahangad yung magkaroon tayo ng paglago pagdating sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi nakakalimutan natin na yung ginto at kayamanan na ninanais natin ay nandito lang sa atin. Nakakalimutan natin alagaan yung templo ng Panginoon at ayun tayo. Sa paghahangad natin sa mga bagay na ninanais natin, nakakalimutan natin na itong sariling katawan natin ay pinananahan ng Panginoon at nandito yung tunay na kayamanan na ninanasan natin. Lagi nating i-acknowledge siya na sa ating buhay pananampalataya, magkaroon po tayo ng isang manual. Kung sa ating buhay dito sa mundo ay meron tayong binibiling mga gamit, mga materyales, or kahit na anong bagay na ginagamit natin dito sa mundo, bago natin buksan iyon o gamitin, ay meron po yung mga manual na binabasa natin. Kapag binuksan natin yung box na iyon, ay nandun yung mga instruction kung anong gagawin natin. Pero dahil tayo nagmamarunong, dahil alam na natin, sinasabi natin sa ating sarili na, ay alam ko na yan, bubuksan na lang natin yung mga gamit na yon at gagamitin na lang natin. Pero magagamit natin yun at makikita natin bakit ayaw mabuksan, at hindi natin magamit, bakit sira.
Doon lang tayo lalapit sa manual at doon lang natin babasahin how to use. Di ba po? Sana po sa ating buhay ay wag po natin yung gawin. Kailangan po, tinuturuan po tayo ngayong umagang ito ng Panginoon na i-acknowledge natin na ang Panginoon ang daan sa ang ating kaisipan na sa bawat minuto ng ating buhay, lagi nating ilagay sa ating isipan na ang Panginoon ang siyang daan sa lahat ng bagay. At gawin nating manual ng ating buhay ang salita ng Panginoon. Dahil napakahalaga po na meron po tayong manual sa ating buhay. At yung manual na yun ay hindi makukupas, hindi kailanman magbabago. Tulad ng mga pangakong nasa Biblia, mga kapatid. Kaya nais pong sabihin ng Panginoon sa ating ngayong umagang ito, gamitin po natin na manual ng ating buhay ay yung mga sa ating mga pagdidesisyon ay ang salita ng Diyos. Napakahalaga po na meron po tayong instruction na nanggagaling sa Panginoon. Instruction na siya ang pagmumula ng gagawin natin, hakbangin natin. Kasi po, sa buhay natin ay nandun nga po yung nagmamarunong tayo na maganda ang plano natin, mas magaling tayo. Pero kapag sinunod po natin kung ano yung manual ng buhay natin at ang salita natin, makikita po natin ang sinasabi ng Panginoon na I am the way and the truth and the life. Amen po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sa bawat salitang ating nababasa, ilagay po natin sa ating kaisipan na nandun ang Diyos. Nandun na pag may mga tanong tayo ay isipin natin na Lord, naniniwala at nananampalataya ako, ina-acknowledge ko Panginoon na tunay na kayo ang daan sa lahat ng bagay sa aking buhay. Kaya ni-encourage ko po ang bawat isa na panatilihin po natin pag-aralan ang salita ng Panginoon dahil napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo po sa ating buhay ay gusto po nating malaman kung ano ang ninanais ng Panginoon na gawin natin, study and read the Bible. Kung gusto po nating malaman kung paano po natin mapaluguran ng Panginoon ay ganun din. Mag-aral at magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Kung gusto po nating malaman ang napakaraming pangako ng Panginoon na siyang higit na magiging kalakasan palagi ng salita ng Panginoon at magbasa po tayo ng kanyang salita upang doon po natin maranasan ang tunay na pagsama ng Panginoon. Dahil personal po talaga siyang lumalapit sa atin. Personal po talaga natin siyang nararamdaman na nandun siya, mahal niya tayo. Kaya po mga kapatid, sa ating pong buhay, lagi po natin panghawakan ang bersikulong ito sa Salmo. Samahan po ninyo ako na makipagbukasan sa Salmo chapter 119, verse 105. Nawa po mga kapatid, ang bersikulong ito ay atin pong maging words of life. Dahil kung tunay po tayong naniniwala na sa ating buhay ang Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay ay lagi po nating isaisip ang bersikulong ito. Or kung hindi man po ito ay makabasa rin po tayo ng Diyos ng bersikulo na kung saan ay panghahawakan natin. Ang sabi po ng Panginoon sa Salmo chapter 119 verse 5, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Laging ang salita ng Panginoon ay siyang magbigay ng ilaw sa atin upang malakaran po natin kung ano ang ninanais ng Panginoon. Sa buhay po natin, napakarami pong unos, napakaraming bighati ang mararanasan natin. Pero lagi po natin panghawakan ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito. I am the way and the truth and the life. Amen po mga kapatid. At sabi po dito sa Mateo chapter 6, verse 33, marahil ay lagi na po ninyong naririnig ang bersikulong ito, pero nais ko pong ipaalala muli sa inyo dahil ang salita ng Panginoon ay kailanman po ay hindi nagbabago, kailanman ay hindi kukupas. Lagi po itong may personal na basahin po natin ng malakas sa ating mga bahay. Kung tayo po ay merong Biblia, basahin po natin at maging karunungan po ito at maging kalakasan sa ating na siyang magbibigay sa atin ng talagang ilaw sa kung saan man tayo pupunta at anumang hakbangin ng ating dadaanan. Ang sabi po dito, sa Mateo chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang sumunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa ngayong umaga ito. Sa lahat po sa atin mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na sa ating buhay, magkaroon po tayo ng
pananampalataya, pagtitiwala sa ang Panginoon, ang siyang daan sa ating buhay. Tulad po ng paalala niya ngayon, I am the way and the truth and the life. I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. He will be no more death and mourning or crying or pain. And I'm making everything new. Kaya lagi pong paalaala po yan sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Lagi po nating isaisip, isapuso, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay lagi nating alalahanin sa tuwing tayo nakakaranas ng kahit na anong bigati sa ating buhay. Dahil walang ibang daan kundi ang Panginoong Jesus. Yun lamang po sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Spirit. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay kayong dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat ngayong umagang ito, Panginoon, na binigyan nyo kami, Panginoon, ng pribilehiyo na muling magamit sa inyong gawain. Salamat sa pagpapala, sa pag-ibig, karunungan. Tunay, Panginoon, na hiwalay sa inyo ay wala kaming magagawa. Kaya't salamat dahil lagi kayong narito. Pinupuri namin kayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ibinaba ninyo ngayong umagang ito. Tunay, Panginoon, na ang pagtuturo ay nagmumula sa akin at ibinahagi ko sa kanila. Nawa, Panginoon, anuman ang kakulangan ay kayo ang magpuno. Dahil ang lahat ng salitang nakasulat sa inyong banal at makapangyarihang salita, tunay na buhay at hindi mapapantayan ng anumang bagay dito sa mundo. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas sa nag-iisa niyong pangalan. Amen. Tapos na po tayo sa gawain. Salamat po sa buhay ng bawat isa.